Okay, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. Meron lang tayong major event na nangyari ngayong hapon. So, pag-usapan natin ito ngayong gabi na ito. Despite of it's a wee hour of the evening, pag-usapan natin ito para mahimay-himay natin kung ano ba itong pangyayari nito. So, bago ang lahat, I would like to request paki-press yung like, paki-share, then if you are new to this channel, Justin Talk News PH, paki-subscribe. Okay, kahit pa isa-isa lang. So, ano bang nangyari kanina? Actually, si Boying Rimulya, si GC ni GC ni Senator Villanueva or Jesus Crispin Rimulya, nananalig daw siya ni GC, ay merong nagkaroon ng press conference. At isa sa mga linalahad niya, itong sumasabog na pronouncement or announcement regarding dito sa bagay na ito. So ano ba ito? Ito yung sinabi niya na tapos na yung resolution with regards to the preliminary investigation or review of the case of a case that they're going to file against Senator Marcolita. Kasama na si Mike Defensor at dalawang donee yung nagdo-donate ng pera during the campaign kay Senator Marcolita. So, they will file the case sa ombudsman. Ang ombudsman mag-file ng case sa Sandigan Bayan. So, ano bang intention niyan? Ang intention niyan, siya nga pala, ang kaso is plunder. So, pag-usapan natin, bakit ini-insist na plunder talaga? Ngayon, kung pag-isipan natin, ano bang ultimate intention ni Boying na i-file yan, yung kaso na yan? Whether yan naman ay may basihan o wala, ang pinaka-motive lang yan na makulong si Senator Marcolita at mapatahimik. Di ba? Lalo na ngayon na malapit na yung impeachment case trial ni BP Inday Sara, malaking kawalan yan dyan sa minority senators kung wala na si Senator Marcolita. Na magtatanong dyan sa impeachment trial na yan. Kahit na merong defense lawyers, malaking kawalan ng ng minority. Meron siya mga objection. Hindi na yan mangyayari kung nakakulong si Senator Marcolita. So, yan ang intention. Talagang ipapakulong yan si Senator Marcolita with a case of plunder. Kasama si Mike Defensor. So, ano ba itong case na to? I-reviewin natin. Ito, dahil nga may revelation si Senator Marcolita, he just wanted to be transparent. Sinasabi niya yung totoo na ito naman ginagawa ng karamihan ng mga kandidato, lalo na yung hindi nananalo. Sinabi ni Senator Marcolita, hindi niya sinabi dahil during that time wala pa naman campaign period, hindi pa naman siya nag-file ng kanyang candidacy, so hindi pa siya kandidato. Pero dahil nga it was filed during that time na hindi pa siya kandidato, ay hindi pa siya liable for any case like plunder. At yun naman, sinampa na dyan sa Comelec-Imbang. At nagkaroon ng decision ang Comelec na walang liability, walang krimen na ginawa si Senator Marcolita. At ang boto nila ay 6-0. It means Imbang talagang nag-decide na hindi guilty si Senator Marcolita. So klarong-klaro yan. But pagdating sa ombudsman, binuhay yan, yung kaso na yan, parang lang talaga maganap o matupad yung plano nila na bawasan talaga yung mga senators dyan sa minority para during the botohan, pwede nila i-demand ang basis ng 2/3 mababawasan kung nakakulong na si Senator Marcolita. Pwedeng
mag-issue ng warrant of arrest, makulong yan, din hindi gagalawin ng kaso. So, until na magkaroon ng hearing dyan sa trial, pwede nakakulong si Senator Marcolita, at saka na lang galawin niya kung mayroon ng time na magdesisyon or voting to convict or not to convict BP Inday Sara. So didili nila yan tulad sa nangyari kay Senator Bong Revilla. So dito nga ang dami talagang kabaling tunuan ng ginawa ni Boying Remulla. Sipin mo, private money yan, private na funds. Allowed din naman yan sa election code natin na pwede ka mag-donate. Ngayon lang mangyari na ang donation ay ma-charge ka ng plunder. Ngayon lang mangyari. The only purpose talaga is to imprison. Magiging hindi na active si Senator Marcolita with regards to not only the impeachment but dyan sa flood control investigation, flood control controversy ng pagnanakaw, matigil dyan sa Senado. Kaya yun ang purpose. Talagang pinapatahimik nila si Senator Marcolita, at the same time gagamitin nila yan yung pagkawala ni Senator Marcolita dyan sa Senado, dyan sa impeachment. Gawing basis nila yan. So yan ang gagawin ni Boying. So nakakaano nga sipin mo, magdo-donate ka tapos ma-charge ka ng plunder. Nakakagulat. Itong ang kaso na to, first time in the history sa justice system natin, galing sa isang ombudsman. Alam naman natin na anong ultimate purpose, para lang talaga gipitin ang mga kalaban sa administrasyon na bangag na ito. Imagine, sino bang may mga matinding kaso? Yung dalawang senador, si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero. Nagkaroon ba ng hearing? Nagkaroon ba ng pagsampa ng kaso sa ombudsman? May resolution na ba sila? Nauna pa yan. Nauna pa yung mga yan. Yung kay Martin Romualdez, ano nangyari? Bilyones ang ninakaw. Bilyones ang ninakaw. Pero ang nakakulong itong walang ninakaw, private money. Grabe talagang tindi ng pangyayari dito sa bansa natin. Dahil nga dito sa mga taong ito tulad ni Boying Remulla. Noong ko pa sinabi, once na maging ombudsman yan, noong pa sabi ko, marami nagsasabi noon, hindi yan maging ombudsman, hindi qualified. Sabi ko, yan ang pipiliin ni Bangag para maprotektahan siya at yung mga kasama niyang member ng Malitagang na yan. So, anong nangyari ngayon? Talagang tuluyan nila yan si Senator Marcolita. At sinabi pa niya may dalawa. Hindi natin alam kung sino yung dalawa. Hindi naman ako maniwala na si Chis Escudero yun o si Joel Villanueva. Kasi kakampi na nila yan hindi nila ipapakulong yan. Samantala ito si Martin Romualdez, ang tagal na ng kaso, bilyones ang ninakaw. Meron bang nakasampang kaso sa Ningan Bayan? Wala. Ngayon, isang matinding balita din. Isipin mo itong si Manuel Bunuan, DPWH Secretary, former DPWH Secretary. Sinampahan siya ng kaso. Kasi kung titingnan mo, dapat naman talaga siya, hindi lang sa command responsibility, dahil involved talaga siya sa nakawan na yan. Dahil siya naman talaga ang magdesisyon kung anong gagawin dyan sa pundo na yan. At siya ang lalapitan ng mastermind, ng ibang mga tao dyan na humawak ng pundo na yan. Siya talagang lalapitan. At ngayon, ano nangyari? I-drop ni Boying ang lahat ng kanyang mga kaso na sinampa. At gagawin siyang state witness. Isipin mo yan. Alam ba ninyo sinong nakadimanda lang dyan sa grupo na yan? Ito si Bunuan, hindi lang naman Bulacan ang may hawak yan. Lahat na region, lahat na buong Pilipinas na mayroong mga projects na yan siya may hawak. Hindi lang Bulacan. Pero ang naging state witness yung si Bernardo at saka si Hernandez. Sina Bryce Hernandez, hindi pala si Alcantara. Sila Bryce Hernandez,
Tapos yung dalawang mababa ang undersecretaries na dalawa, yun ang nakademanda. Oh. Ibig sabihin, yung mga mastermind, yung mabababa ang posisyon. Nakakagulat naman yan. Isipin mo, kung sinong mga nasa taas na sila ang nagdesisyon kung anong gagawin ng nasa baba. Sila ang nakademanda, yung mga maliliit yan sa baba, hindi yung nasa taas. Instead na yung mga maliliit na magsasabi na yan, involve yung secretary na yan, involve yung district engineer namin. Hindi yung maliliit parang ano yun, parang nakakagulat na halimbawa may nakawan. Yung maliit ang ninanakaw, yun ang hinuhuli. Yung malaki ninanakaw na naging testigo. Di ba? Ganyan ang nangyari. Di ba? Nakakainis at nakakatawa yan. At yan ang nangyari ngayon dito sa ombudsman. Nakita natin, halantarang injustice ang ginawa ni Boyeng Rimulya. Wala siyang ibig sabihin, hindi niya iniisip. Hindi na niya iniisip pa sa gagawin itong gagawin natin. Hawak niya ang hustisya sa kamay niya. Kaya hindi ako maniwala na hindi magkawarrant of arrest yan si Senator Marcolita. So yun ang pangyayari ngayon. Medyo nagulantang din yung Iglesia ni Cristo. Kasi nakita naman natin ng Iglesia, talagang ayaw niya na confrontational. Gusto lang na nung mga rallies nila diyan sa Quirino, gusto lang nila na transparency, accountability. Ayaw nga nila na i-mention na mag-resign si BBM. In fact nga, yung mga DDS na pupunta dyan, pinagbawalan pa nila dahil lang sinisigaw ng mga DDS, BBM resign. Iniwasan nila yan. Ang gusto lang nila na may accountability. So anong nangyari ngayon? Talagang inipit ang una nilang senator, napakagaling na senator, na si Senator Marcolita. So, ano bang isip ng Iglesia ni Cristo? Actually, meron na silang response dyan sa sinasabi ni Senator Marcolita. Senator Senator Marcolita, yung ginagawa ni Boyeng Rimulya. Meron na silang later, supposed to be babasahin kanina. Pero parang naghahantay sila sa move ni Boyeng Rimulya within this week, kung itutuloy ba talaga yung pagsampa, yung resolution na yan sa ombudsman. Pero ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Pero hindi ako maniniwala na hindi niya gagawin yan. Gagawin niya yan kasi yan ang utos ni Bangag sa kanya. Hindi yan matatakot yan sa iglesia. Gusto pa nga niya magkagulo At ito, handa ang iglesia na lalabas. Yung may sinabi pa nga yung anchor sa programa nila sa Net25 na baka nga yung ibang tao kung aristuhin si Senator Marcolita, sasama sa kulungan pa yan. O kung 100,000 yung lalabas dyan, paano mo kukulong yan kung gustong sumama yan? Kaya ito, sa tingin ko, kung talagang ipatuloy ni Boyeng itong pag-aresto kay Senator Marcolita, magkaroon talaga ng kaguluhan. Sa tingin ko baka ito nga mag-trigger ng people power revolution. There's a big possibility that this will happen. Kasi alam naman natin, ang presidente natin, lahat binabangga niya sa mga ganyang paraan. Ginagamit niya yung mga departamento, weaponize ang department, including ng Sandigan Bayan, sigurado ako. Kaya hindi ako nag-iisip na hindi mag-issue ng warrant of arrest yan. Mag-issue yan. At tambakan ni Boyeng yung ombudsman. Magre-request, kapatid niya si John Vic Remulla. Baka 20,000 na pulis ang ilalagay dyan para protektahan yung ombudsman. So yun ang gagawin yan. At sa tingin ko naman, hindi naman susuko ang iglesia niyan. At ito, this will trigger talaga people power revolution 3. Kaya makikita natin ngayong linggo na ito, kasi yan ang pangako ni Boyeng na magsampa talaga sila ng tapos na yung resolution, so isampa na nila yung kaso sa Sandigan Bayan. Sigurado ako
magwawaran. I don't know kung anong pangyayari na mag-prevent sa kanila na gagawin yan. Talagang buo na ang isip nila, kasama na yan sa plano. Kaya isa-isahin nila yung mga senador na yan. Ito, kung talagang matupad na yung balak nila, may susunod pa rin yan. May susunod pa rin yan na ganyan ang gagawin nila, sampahan ng kaso. So, hantayin natin anong mangyari this week. Pero ito nga si Senator Marcolita, talagang siguradong pag-iinitan nila yan. Siguradong itutuloy nilang pag-aresto sa kanya. So, hanggang dito na lang tayo. Hintayin natin kung anong mangyayari. Bantayan natin ito dahil alam na natin kung saan papunta ito. So, maraming salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Medyo mabilisan lang vlog ito para malaman niyo anong pangyayari ngayong araw na to. So, maraming salamat. Good evening sa inyong lahat at God bless. Salamat po.